Sisimula na bukas ang gagawing investigasyon ng Senado sa usapin ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ayon sa chairperson ng investigating committee, hindi lamang ang kawalan umano ng due process at hindi paggalang sa karapatan ng dating Pangulo ang tatalakayin kundi maging ang pangamba ng mga negosyante sa sigalot sa politika. Si Mean Corvera sa balita. Tuloy ang pagdinig ng Senado bukas sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang maliwanag, ayon kay Senador Amy Marcos na chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, kailangang ungkatin ng issue dahil lumilitaw na hindi lang ang dating Pangulo ang target na ipaaresto ng International Criminal Court, kundi may mga susunod pang warrant of arrest laban sa iba pang personalidad na idinadawit sa crime against humanity dahil sa nangyaring war on drugs. kailangan i-discuss natin lahat yan para malaman ng taong bayan kung tama o mali ang mga pangyayari. Dahil hindi pa ito tapos. Ang balita, may sunod-sunod pa ng mga warrant of arrest. Kaya kinakailangan ipagtanggol natin ang soberanya natin, ang karapatan ng bawat Pilipino, at higit sa lahat, talagang magkaisa tayo bilang isang bansa. Sabi ng mambabatas, hindi lang ang kawalan ng due process at hindi paggalang sa karapatan ng dating Pangulo ang tatalakayin sa pagdinig, kundi ang pangamba ng mga negosyante sa nangyayaring gulo sa politika. Wala sana raw siyang balak na makigulo pa sa ingay sa politika, pero ang issue ng pag-aresto sa dating Pangulo lumilikha na ng takot hindi lang sa mga negosyante kundi sa mga ordinaryong Pilipino. Ang maliwanag, walang negosyo na lalagan. Talagang imposible yan. Walang mag-i-invest at walang mag-i-expand. Mahihirapan talaga ang negosyante kapag may gulo. Si Senador Ronald De La Rosa pinag-aaralan pa kung sisipot sa pagdinig ng Senado. Pag-amin niya, lumikha na ng malalim na sugat ang ginawa ng administrasyon na sa tingin niya malabo na itong maghilom. Doon, there's no use crying over spilled milk. Nandun na, nadala na si Pangulong Duterte, nandun na sa paano pa natin maibalik yun? So, kaya ba lang ibalik yun? I hope that will cure the divisiveness. Pero malalim na masyadong sugat. Malalim na masyadong sugat sa tinatambo, lalo na sa aming side. I can see any immediate healing with what has happened to President Duterte. I don't know if our wounds can be healed. Maybe it can be healed only when I don't think immediate healing can happen. Pero para kay Senador Bongo, too late na ang investigasyon. Apilan niya ngayon sa mga opisyal ng gobyerno, wag nang makisawsaw sa gulo sa politika. Too late the hero na eh. Kung may babalik niya si Tatay Digong dito, paano niya may babalik? Anong pag-uusapan na doon? Maybe pag-usapan ano yung mga batas na nalabag sa kanyang paghuhuli sa kanya. Yun, maaaring pag-usapan, but too late the hero na po. Tapos na. May babalik niyo pa ba si Tatay Digong dito? Sa pagtitipon ng mga barangay officials sa Clark, Pampanga, bagamat nakalulungkot ang ginawa sa dating Pangulo, pakiusap ng senador maging mahinahon. Humingi rin siya ng panalangin para sa kalusugan at kalayaan ng dating Pangulo. Dasal po natin si Tatay Digong. Pagdasal po natin ang kanyang kalusugan. Ipagdasal po natin ang kanyang kaligtasan at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. Ako po, I'm calling for yung gusto kong tahimik na buhay tayo. I'm calling for peace and unity. Sana po yung magkaisa ang lahat. Kasi pag nagkagulo, mas mahirapan po yung mga mahirap. Mas apektado ko. Ako huminahon po tayong lahat at magdasal po tayo para sa kaligtasan ni Tatay Digong. Ang kalusugan po. Alam po ni Nanay yun, I'm so worried po sa kanyang health po. He is 80 years old na po siya. At hindi siya sanay na mag-isa. Dasal po ang pwede nating gawin ngayon. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.